Makinig po tayo sa Undersecretary ng Palas, si Tony Claire Castro, patungkol sa patungkol sa bakit nagkaroon ng impeachment ang Kongreso. Ano po? Paano nagkaroon ng impeachment sa Kongreso? Okay, pakinggan natin para meron tayong idea. Maganda ito para sa batas naman po ito. No political color. Batas. Mga depensa ni VP Sara po ang ating pag-uusapan at himay-himayin natin, okay? Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Pero ayon sa prosekusyon, wala namang bagong ebidensya ang kampo ng bise. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Sa 51 pahinang dokumento na isinumite sa Senate Impeachment Clerk of Court, 51 pages? isa-isang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga articles of impeachment laban sa kanya. Isa-isayin natin mga kapatid, pero hindi naman natin isa-isayin yung 51 Yung pinaka-highlights lang Ayon sa bise, void o wala na dapat visa ang impeachment proceedings dahil nabahiran na ito ng masamang intensyon at partiality Okay, sige. Tuloy-tuloy. o pagkiling laban sa kanya. Okay, mga kira, ito. Siyempre, itong depensa na to, Kain. itong depensa na to na void, Alusal, bigay ng partial, opinion niya yun. Diba? So, kailangan niya mapakita. Pero, mga ka-clear kasi, mahirap kasi na sabihin na nabahira na siya. Lalo na ng mga bintang na walang basihan, kundi partiality lang, hinusgahan na siya. Pero mga ka-clear, di ba yun yung iniuutos ng Supreme Court? Diba? O huwag kayo magpadalos-dalos dapat bigyan siya ng due process. So, binigyan siya. Sobra-sobra pa. Ilang beses siyang pinagbigyan na dumalo ka. So, pag ikaw ay pinagbigyan, mga ka-clear, na dumalo ka, dun pala mapapakita nila na walang partiality. Diba? Kung baga nasa isip niya lang yun, na partial, yung dumidinig. Kasi syempre, kapag yung dumidinig, tapos ang nakikita, mga ka-clear, ay ang mga ebidensya laban kay Vice Presidente, paano niya masasabing partial yun kung siya mismo ay hindi nakipag-cooperate? During doon sa hearing sa Committee on Justice, wala tayong nadinig sa kanya, hindi siya pumunta. So, ang hirap iba to. Diba? Ang hirap iba to na partial sila sa House na hinusgahan na siya kasi hindi mo rin binigyan ng chance sila na maninig nila yung iyong sagot kung paano mo lilinisin yung pangalan mo. So, di ba, wala silang pinagbasihan Wala silang pinagbasihan para hindi ka i-impeach. Makailang beses silang nag-set ng hearing, makailang beses ang upuan mo ay bakante. So, papaano mo maibibintang na partial yung pagdinig sa House, mga kung ikaw mismo hindi mo sila binigyan ng chance na madinig ka. So, hindi pwedeng ibintang na partial kasi siya mismo ang umayaw. So, saan ba base? Mga crew, saan ba base ang House? Diba? Saan ba base ang House ng kanilang resolution or solusyon? Diba? Ano yung gagawin nilang report? Siyempre, kung ano lang yung dumating sa kanila na ebidensya, hindi naman sila pwedeng gumawa ng ebidensya for you. In your favor. Diba? Hindi naman din pwedeng gumawa ng ebidensya sila, Congressman Marcoleta, pabor sa'yo. Or sino? Congressman, sino isa? Suntay. Kasi wala ka naman binigyan ng ebidensya, hindi ka nadidinig. Pinagtatanggol ka nga na iba dun. Kaya lang, ang hirap ipagtanggol kasi hindi sa'yo nagagaling. Wala sa'yo Happy birthday daw from Alaskadors. Oh, uy.
Thank you. Woot, woot. Thank you po. Oo nga, natinig natin ha. Maraming salamat. Oo, yung sa kunutong araw, yung mag nila ang ginamit natin ha. 4 alas. Mwah, mwah, mwah. Maraming salamat. Alam niyo naman, favorite ko ang 4 alas. Thank you so much. Thank you, Sir Locke. Okay, so, tuloy ha. So, tuloy. Yeah. Sa umpisa pa lang nila, tila lumalabas na may sapat na ebidensya o boto na para makitaan ang probable cause sa impeachment. Oh, di ba yun naman dito ha? Ito. Pinapapalagi kasi nila, di ba mga clear? Madalas nilang sabihin na, lalo na yung mga kapatid niya, nagkabayaran sa kongreso, may mga pera para siya i-impeach. Mga clear, ito kasi yun, di ba? Sabi nila may mga ebidensya na daw para sa pagboto or siguro ayan, that they already possess enough evidence or votes to impeach the respondent. Mga ka-clear, yung mga nagsampa ng impeachment complaint, syempre may ebidensya sila. Diba? Kaya nga yun naka-lista eh. Kaya nga yun meron silang articles of impeachment. Ngayon, during sa hearing sa Committee on Justice, kasi ni-require, kailangan may due process, kung wala talagang ebidensya mga ka-clear, dapat niyang pinakita doon pa lang sa House Committee on Justice sa hearing. Para hindi na kayo umabot sa impeachment kung alam mo na walang ebidensya laban sa iyo. Kasi makikita ng taong bayan yan mga ka-clear na totoo lang. Kung ang bintang mo ay gumagawa lang ng kwento laban sa iyo, mapapakita mo yan during sa hearing. Hindi ka nag-participate. So, ano gagawin mo? Ano gagawin ng Vice Presidente sa mga nakapakinig? Doon sa mga congressman na binatayan yung records na nakita nila at nadinig nila. Ibabasura nila yon dahil hindi ka nag-participate? Ano magiging basihan nila para bumoto against impeachment kung hindi ka nag-participate? Mas binigyan mo pa ng chance ito mga taga-house, ito magiging prosecutors ng kanilang daan para impeach ka kasi hindi ka nag-participate. So, ang hirap ngayon na sabihin mo na wala namang ebidensya pero sinasabi na nila na may ebidensya na at may mga boto na bago pa nagkaroon ng hearing sa House Committee on Justice. Di ba mas maganda kung nilibat mo yun? Pinatunayan mo na wala silang ebidensya. Pero hindi. Sa hindi mo pagpunta, sa hindi mo pagta-participate, mas napatunayan nila na may ebidensya sila laban sa iyo para ma-push yung impeachment laban sa iyo. So, yun ang consequence ng mga kapatid. Diba? O sa impeachment, sa unang article of impeachment o ang maling paggamit ng confidential funds, iginiit ng bise na wala naman siyang naging paglabag sa konstitusyon. Pero mga clear, tandaan natin sa impeachment, nagsalita ang COA. Sinabi nila na yung appeal sa notice of disallowance ay denied at kailangan niyang magsole ng pondo. Hindi niya yun na-rebat. Diba? So, dapat nirebat niya to doon sa hearing para mapatunayan niya na yung ginastos niya na milyones para sa confidential funds ay tama. Kasi supposed to be mga ka-clear. Sa Joint Memorandum 2015-01, nandun yung pamamaraan kung paano ito i-report. Sana during sa hearing sa Committee on Justice, pinakita mo kung paano mo ni-report, pinakita mo na kung sino si Mary Grace Piatos. At the rest, na nabiyayaan ng confidential funds na galing sa inyo. Lalo't hindi pa naman aniya pinal ang notice of disallowances ng Commission on Audit. Wala rin anilang naging elemento ng graft at corruption sa confidential funds. Dahil legal ito base sa rekomendasyon ng Department of Oo nga, mga ka-clear, binigyan ka nga unang-una yung 125 kasi ni-request mo kay Pangulo, pinilit mo, di ba? Pinagtiwalaan ka ng 125 million. Tapos ginastos mo in 11 days.
Na AOM yun, mga ka-clear. Na AOM ng COA. Yun yung una. Nabigyan siya ng Audit Observation Memorandum. Ibig sabihin, medyo tinatapik ka na dito. Ngayon, mga ka-clear, may nadinig ako. Hindi ko lang makita yung video, pero hindi niya makakaila. Sinabi daw ng lawyers niya na huwag mong ibigay lahat yung mga resibo. Samantala may AOM na hindi daw kailangan ibigay lahat ng mga resibo. Pero mga clear, sa Joint Memorandum 2015-01, sinasabi ko paano dapat i-report. Dati ko na itong nabigay sa inyo ang informasyon kung paano dapat i-report ang confidential funds. So, yung mga resibo, yung mga original resibo yan, dapat nakaseal dyan sa vault yan ng OBP or DepEd. So, yun lang naman ang tinatapik dati ng COA para kaya nagkaroon ng AOM. At since hindi pa rin sila nagbigay na anumang mga resibo, according to VP Sara, yun na advice ng kanyang lawyer, nagkaroon ng notice of disallowance. At that time, mga ka-clear, na nandoon at nakikipagtalo pa si Congresswoman Kimbo, na sinabi niya, it was spent in, di ba? Hirap siya mag-explain, in 11 days. May AOM na nun. Hindi pa yung notice of disallowance. May AOM na binigay ang COA. Audit Observation Memorandum para linisin mo, ayusin mo yung pag-audit ng confidential funds. Hindi nila nagawa, kaya nagkaroon ng notice of disallowance. Tapos nag-apila sila at yung apila nila nagnay ng COA. Sabi ng COA, kailangan ibalik yung pera. Okay? Yun. Okay? Budget and Management at aprobado ng Office of the President. Wala rin aniyang hindi maipaliwanag na yaman ang pangalawang Pangulo dahil kasama sa mga nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Duterte ang mga ari-arian ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Yan, ito na naman. Binanggit na naman niya yung asawa niya. Ay, sorry. Wait. Binanggit na naman niya yung asawa niya. So, hindi makakatakas si Mans Carpio sa usaping ito. Kasi, yun ang ginagamit na depensa ni VP Sara na malaki yung asset nila. Kasi, nandoon din yung asset ng kanyang asawa. The assets and net worth of her spouse, Attorney Manasseh Carpio, who is a private citizen and does not an impeachable person, were likewise lumped with a respondent's supposed unexplained wealth, bloat her total net worth in obvious attempt to maliciously pin. Pero, meron ito, the legitimate accumulation of wealth of the spouses. Kasama Diba? So, kung wala naman, ito naman mga kliram, kailangan hindi na pinakita kung anong annexes dito kung anong ginamit nila to prove na walang unexplained wealth. Diba? So, kung walang unexplained wealth, at tama naman sila, tumusunod sila sa batas, mayroon bang dapat katakutan para i-present ang SALN, ang bank records, at ang BIR? Diba? Tanong niya. So, kung wala, matapang sila, at kita yun namin, mag-asawa, legitimate na income yan. So, may kailangan bang itago? May kailangan bang sila ay mag-object sa proposal na ang BIR records ay dapat nang buksan? Ang bank records ay dapat nang buksan? At ang SALN ay dapat nang buksan? Diba? Dapat wala. Kasi sabi nila, wala naman unexplained wealth. Ituloy. Na hindi naman impeachable official. Masyado lang anilang pinagmukhang malaki ang yaman ng bise sa paggamit ng mali at irresponsableng interpretasyon ng datos
ng mga transaksyon niya. Kasi ito ito yung pinapakita nila. Labas-pasok, kasi, anyway, kasi, yun ang binida ng AMLAC, hindi naman to show na 6 billion ang pera nila. Kung hindi, para makita lang kung paano pumapasok ang pera. Pasok, labas, pasok, labas. So, ibig sabihin, active. Diba? Yung bank account na yan at milyones ang pumapasok at milyones din ang inilalabas. Kaya naging 6 billion. Pero, lumalabas dito pa rin parang 2 billion plus. So, yun lang naman ang dapat nila i-explain. Diba? Pero, sabi nga natin, yung pinakita ng AMLAC, ito lang yung mga na-flag. Diba? Dahil medyo malalaki. Paano yung less than, let's say, 400,000 pesos? Kung every week or every day, hindi siya nakakasama, malamang kasi hindi siya napa-flag. Yung pinakita ng AMLAC at that time, mga amounts na na-flag. So, kaya mas magandang makita at masuri yung bank records. Diba? Ugnay naman ang panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education, sinabi ng bise na walang laman ang akusasyon dahil wala namang patunay na galing ang pera kay Duterte. The articles failed to substantiate the accusation that the money came from the respondent or that the latter committed acts of bribery in exchange for some consideration by reason of their office to influence the DepEd's procurement. Mga ka-clear, dito kasi mga taga-DepEd ang nag-testify sa Quadcom. Si Ma'am Gloria. Tapos may isang accountant pa. Tatlo itong umamin. Na sila, ay pati si ano pala, si Michael Powa, na aabutan siya ng sobre. Pero, ang sabi ni Michael Powa, ni Atty. Michael Powa, binibigyan siya doon kasi daw, inabono niya raw yun. Pero walang resibo. So magkano? Kung pera ito ng DepEd, inabono mo. Diba dapat may resibo to? So, madali ba mga ka-clear na umiwas sa issue ng korupsyon para sabihin mo lang, ay hindi nag-abono ako eh. Binayad lang to. So, kung nag-abono ka, dapat, di ba, may resibo. Kung maniningil ka, dapat may resibo. Ikaw in-issue, Michael Powa. Halimbawa, nag-abono ka ng pinambigay sa mga kabataan. Halimbawa lang bigay ka habang na kayo nandoon. Let's say, sabi mo, nagbigay ka ng worth 20,000 for that meeting. O di, resibo ka ng OVP or ng DepEd payment to Atty. Michael Powa for lending this amount for the ayuda. Parang gano'n, di ba? Or for the ayuda. For the assistance, financial assistance to the children of. Pero wala. Tumatanggap si Atty. Michael Powa na sobre na walang resibo. Ang tanong natin ganun ba dapat umandar ang gobyerno? Kasi kung ganun lang lagi, ay hindi, binigyan niya ako ng pera na worth 5 million eh. Bakit? Kasi nag-abono ko. O wag na 5 million, mas medyo excite yung amount. Kasi kung abonohan na. 50,000. Bayad to sa akin 50,000 eh. Tapos walang resibo. O di ang dali makakupit ng 50,000 pesos. Sasabihin lang, binayad to sa akin kasi nag-abono ako sa gastos. Tapos yung gastos mo na inabono mo, wala ka resibo. Tapos yung magbabayad sa iyo from the OVP or DepEd, wala rin resibo. Sa huling hearing niya, ito ni Michael Powa, inamin niya na nakakatanggap siya ng sobre. Hanapin ko nga mga crew, wait lang Tayo natin. Nagbigay ito sa huling hearing, nandiyan siya sa Committee on Justice. Tapos yung isang accountant niya, okay, ito, pakinggan natin. Kumasagot. Natin ito yung nabili ko eh.
na sa Sabalya complaint po, page 90 of the Sabalya complaint ay nandoon po ang pagbanggit nito. In paragraph 269, high-ranking officials of the Department of Education testified before Congress that they received multiple envelopes containing cash amounts ranging from 12,000 to 50,000 pesos. These officials believe that these envelopes came directly from VP Sara, with one former DepEd spokesperson, Michael Poa, testifying that he received envelopes directly from VP Sara herself. So yan po ay nasa Sabalya complaint. Tapos, nandiyan po yung clip nung testimonya niya mismo kung pwede pong ma-play natin. May we know from the committee secretariat if the video of Attorney Poa admitting to having received that envelope with certain amount of money is already available? Okay, kindly play the video. Yes. When I was home, sir, I became hope. No, I can categorically say I was not able to receive a single envelope at all. But I do remember sometime December 2022 or early December, I did receive an envelope, just minimal amount. And at times, pag nagsasabi, may mga times kasi, sir, na candidly, medyo napagalitan ako because nag-aabono daw ako. Because when people come to me as a spokesperson, sometimes they tell problems, I would give, at the end of the day, ang kailangan lang pala nila, 3,000, 5,000. So nagbibigay ako personally. So there were instances, occasional, although not regularly, not like monthly at all, that I would receive, but not from ASIC Shine. I would Not monthly, pero mukhang madalas. Ulit ha? Take it from him. that I would receive, but not from ASIC Shine. I would when I would tell the VP like no Christmas, the VP gives. Well, there are times, but yes, I would when I would tell the VP like no Christmas. Instances, occasional, although not regular ako personally. So there were instances, occasional, although not Instances, mga kaklir. Hindi isang beses ha? Hindi isang beses. regularly, not like monthly at all, that I would receive, but not from ASIC Shine. I would when I would tell the VP like no Christmas, the VP gives. Well, there are times, but yes, sir. When I was hope, sir, I became hope. No, I can categorically say I was not able to. O, parte din pala siya ng hope. Yung hope sa procurement yun, mga kaklir. Para si Ma'am Gloria. Simulit na po, pwede pong i-pause na muna. Okay, so yun po yung unang clip. Ano ba? Tapos na? Okay. Tapos na. Una po, let me point out, So, ito pa mga kaklir. Ito. Ito mabilis to. So, malam siyang binibigyan dito. So, regular budget. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASIC Maharda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is how much? It's not even, Magkano po? it's 25,000. 25,000. How many times po? 9 Ilan? times. 9 times. 9 times mga kaklir. Accountant ito. Diba? From what month up to what month? Let me guess. From February to September? I think so, sir. So, nung September po, tumigil na. Yes, Your Honor. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, thank you po. Diba? So, meron. Diba? Ang presumption dito, nagbibigay ka para hindi sila magsalita. Ha? Para maging team player ka. Ganun ang dating. O kaya'y nanuhol siya kapalit ng pag-impluensya sa procurement process ng kagawaran. Pero ba't sila lang? Bakit yun sa hope lang? Di ba? Bakit yun sa hope lang? Bakit yung mga tao lang pagdating sa procurement? At panghuli, wala rin anilang grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil sagot lang aniya ito sa tanong ng reporter tungkol sa Operation Romanov laban sa kanyang pamilya. Unang-una, yung Operation Romanov, nasaan na yan? Totoo ba yan? Walang nakakita niyan. Even if mga kaklira, sige, tuloy natin. Meron siya sinabi niya. Ginamit lang anila ng bise ang kanyang freedom of expression para sa pagtutol sa mga kalabisan ng administrasyon. Okay. So, ang pagkakaroon ng Freedom of assassin, expression daw. ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, O bulaklak ng bibig. may kinausap ng assassin at umoo, sumang-ayon ang assassin sa balak, sa nais ng Vice Presidente na patayin. Diba? Kahit sabihin mo pa kapag siya'y namatay, still,
may kinausap ka ng assassin. Tanong natin mga kaklir, normal ba na pag ikaw ay kumontrata ng assassin para patayin si ABC? Freedom of expression ba yun? So gusto mo na ito mga pagbabanta nyo sa buhay na alam naman na maaaring gawin dahil may kinausap ka ng assassin. Diba? Ibig sabihin, walang dapat panugutan sa sino man sa mga taong kumakausap ng assassin at nagbabanta sa buhay ng tao dahil freedom of expression. Ay kaya mahihirapan talaga tayo na kapag ito ang leader. Dahil talagang karahasan, ba? Karahasan na maaari mangyari sa bansa natin. Dahil ang pagbabanta, ang pagkakaroon ng assassin, ang pakikipagkontrata sa assassin, ay lumalabas ng normal dahil kalayaan niya ito. May kalayaan siyang gumawa nito. At kalayaan niya itong sabihin. Sige, tuloy mga clear. Sagot ng prosekusyon, paulit-ulit ang argumento at walang inihaing counter evidence ang kampo ng pangalawang pangulo. The answer that they have provided to is just the same rehash claim that everything is void. Umaasa naman ang prosecution na mamarkahan pa din ang BIR box na naglalaman umano ng matinding ebidensya laban sa bise. Laman umano ng kahon ng tax records ni Duterte na magpapakita ng totoong yaman niya. Inutulan ng depensa ang pre-marking nito. Actually, I don't think na mapapakita ng BIR ang totoong yaman niya. Kung hindi naman nila nire-report yung yaman, hindi lang siya magtutugma. Hindi lang magtutugma. So, iba yung bank records sa BIR records. Kung pag-usapan natin yaman, most probably sa bank records pa. Pero baka hindi naman na lahat yun nilalagay. Dahil ang sabi ng Vice Presidente, yung perang nakaw daw ay hindi nilalagay sa bank. Kaya nga wala na siya naging lately, wala siyang cash on hand, wala siyang cash in bank. Diba? Hindi sabi niya, ang totoong magnanakaw dito lalagay ang pera sa bangko. Siguro natuto na siya, kaya hindi niya nalilagay yung pera sa bangko. Wala nang nakareport sa SALN. Diba? So, well, sa nakita natin mga kaklir na sagot, kasi yung pinaka-highlights, wala tayong nakita pang-kontra. Kumbaga yung sagot niya is still not specific. I deny, wala siyang unexplained wealth. Pero 51 pages yun, nailagay kaya niya yung mga mailagay niya kaya yung mga proof. Actually, magiging proof niya rito para wala siyang unexplained wealth, mga kaklir. Bank records, BIR sa SALN. Yung gagamitin ng prosecution ng mga dokumento na nagpapakita may unexplained wealth siya, yun ang dapat niyang pakita rin para ipakita niyang wala siyang unexplained wealth. Doon lang. Kontrahin niya lang. Ito lahat bayad ang taxes nito. Ito lang kinita namin, mali yung bank records nyo. So yun lang din ang gagawin niya. Yung totoo niyang bank records na makakapagsalba sa kanya. Bank records, BIR, SALN. Yun lang din makakapagsalba sa kanya. Pero kung di niya ito gagamitin, mga kaklir, kung di niya gagamitin ito mga partikular na mga dokumentong to, malamang sa malamang may tinatago sila. Yun lang yun. Kung ayaw na ito ipakita, ang presumption nun, may tinatago sila na ayaw nilang ipakita sa taong bayan. Dahil malamang magagamit yung laban sa kanila. Diba? But anyway, mga ka-clear, thank you, Takila, Shirkansaki, Brech, Neb Salazar. Okay, Thank you, Mine. Thank you. Ano ba to? Kanta ba to? Salamat, Thank you, Mine. Miss ka namin, Thank you, Mine minsan, ha? 660, Louis Mart. Okay, mga ka-clear, Jong Ramos, maraming salamat sa mga bumate, Edson T. At sinunod nga ng Kongreso yung utos ng Korte Suprema. Ang problema, hindi lang siya umahapir para sagutin yung kanyang accuser, itong mga
kongreso, babae lalaki, na congressman, congresswoman. Eh di kung mapirsa na siya, may chances siya sumagot, ilibat niya yung mga akusasyon ng mga prosecutor. Hindi siya sumasagot. Ang ginagawa ni POA, nagpe-press conference. Si Sara naman, nasa abroad na mamasyal. Wala. Kaya siya na-impeach sa Congress. Ganun lang po yun. Yung pagbabanta kay Bongbong, sabi niya, hindi ko naman sinabi yun. Sino ba yung nagsabi na kamukha niya? Ano yun? Clone yun? Diyan mo makikita ang lying sinungaling. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista, no political color. Doon tayo lang sa totoo. God bless po sa inyo.